إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya na tayo nagpupuri, nagpapasalamat. Sa Kanya tayo humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino man kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino man kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi nito upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksino lang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumapad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang umma at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang huling buhay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang pagpapala at biyaya ni Allah sa kanyang pamilya, gayon din sa mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat. O mga nananampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, at meron pang isang araw sa buwan ng Ramadan na ito sa taon na ito. Isa pang araw at gabi para sa tarawih, tahajjud, etikaf, fasting, pagbasa ng Quran at iba't iba pang mga mabubuting gawain na insyaAllah ay magiging mas malaki ang gantimpala dahil sa pagiging mabiyaya ng mga araw at gabi ng buwan na ito. At lalong-lalo na, maaring ang nakalipas na gabi ang siyang Laylatul Qadar na inaasam ng lahat, na makakamit nga insyaAllah ng sino man na nagsikap sa lahat ng natitirang huling 10 gabi ng Ramadan, insyaAllah. Subalit, hindi na nga natin may tatanggi pa. Hindi na natin may pagkakaila na ilang oras na lamang ang buwan na ito na mabiyaya ay lilisan na. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na sa pagwawakas ng Ramadan ay nakakaramdam ang tao ng ginhawa. Ano man ang kanyang antas ng pananampalataya. Ang makasalanan bilang halimbawa ay nakakaramdam ng ginhawa dahil naging mabigat nga para sa kanya ang buwan na ito ng pag-aayuno at mga pagdarasal sa gabi nito. Na naging mabigat ito sa kanya, siya ay naging abala sa kanyang mga pagsasagawa ng mga gawaing pagsamba na maaring sa iba pa nga ay abala ang mga gawaing ito dahil ito ay pumipigil sa kanya na gumawa ng iba pang mga gawain na ninanais niya. Kaya nga, para sa marami sa mga makasalanan, matatagpuan nga natin na sila ay nagbubunyi. Sa pagtatapos ng Ramadan, sila ay nag-iingay sa mga kalsada, nagpapatugtog ng malakas na musika, nagpapaputok, at gumagawa ng iba't ibang mga kasamaan at kahalayan bilang pagdiriwang na nagtapos ng Ramadan dahil itinuturing nila ang Ramadan bilang isang uri ng piitan, isang uri ng parusa na dito ay nasupil ang kanilang mga pagnanasa. Pero yun nga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang maling pag-umunawa na ito at pagkilala. Na kinikilala nila ang Ramadan bilang piitan na sa pagtatapos nito sila ay lalaya patungo sa kanilang mga kasamaan, waliyadu billah. Subalit, meron din naman ng ilan sa atin na matutuwid, alhamdulillah, na maaring nakakaramdam din ng ginhawa sa pagkakabatid na natupad na niya ang kanyang obligasyon at umaasa siya
na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa kanyang pagkakatupad sa kanyang mga obligasyon. At siya higit sa lahat ay maari nang magbalik sa kanyang mga regular na mga gawain sa kanyang pamumuhay dahil tunay na sinubok nga tayo sa buwan ng Ramadan sa mga gutom, uhaw at mainit na panahon. Kaya normal lamang para sa mga mananampalatayan makaramdam ng ginhawa sa pagtatapos ng Ramadan. Subalit ngayon nga, magkaiba ang ginhawa na nararamdaman ng mananampalataya sa makasalanan. Ang pakiramdam ng mananampalataya na ginhawa ay dahil sa pagkakatapos ng mga gawain na inshallah ay makakamit na niya ang gantimpala ng mga ito. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatan," para sa nag-aayuno ang dalawang kaligayahan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kaligayahan sa pagputol niya sa kanyang pag-aayuno at kaligayahan sa pagharap niya sa kanyang Panginoon na magbibigay sa kanya ng gantimpala sa kanyang gawain. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mananampalataya ay nalulugod sa pagtatapos ng Ramadan, sa pagdating ng Eid al-Fitr, hindi dahil sa nagtatapos ng mabiyayang buwan na ito. Bago siya ay nalulugod, insyaAllah, dahil sa pamagitan nito ay natapos na niya ang gawain na siya ay naghahangad ng gantimpala ng mga ito, insyaAllah. Kaya nga, ang mga salaf, kahabagan na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay naiulat na 6 na buwan pagkalipas ng Ramadan ay nananalangin na tanggapin ni Allah mula sa kanilang mga gawain sa Ramadan. At sa 6 na buwan naman na parating, bago pa ang susunod na buwan ng Ramadan, sila ay nananalangin din na sila ay paabutin insyaAllah ni Allah subhanahu wa ta'ala sa susunod pa na Ramadan. Kaya ang ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang na manatili ang ating ugnayan sa Ramadan, na hindi ito napuputol dahil lamang sa paglipas ng panahon. Na mananatili ang Ramadan, ang ugnayan natin sa Ramadan, katulad ng kung paano nating pinananatili insyaAllah ang ugnayan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kasama sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa Ramadan at syempre patuloy na pakikipag-ugnayan kay Allah, ay ang malaman natin na ang pangunahing tanda ng pagkakatanggap ng ating mabubuting mga gawain, lalong-lalo sa mga gawain natin sa Ramadan insyaAllah, ay maging mas mainam tayo pagkatapos ng Ramadan kung iahambing sa kung ano tayo bago pa dumating ang Ramadan na nakalipas. Katulad na sinabi ni Hasan al-Basri, "Min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha." Kabilang sa mga gantimpala ng kabutihan ay ang pagpapatuloy ng tao sa kabutihan pagkalipas nito. "Wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha." At ang parusa ng kasamaan ay ang pagpapatuloy ng tao sa kasamaan matapos niyang gumawa ng kasamaan. Na dito ay may kita natin na si Al-Hasan al-Basri na natutunan niya mula sa mga sahaba at mula sa kaalaman na nakarating sa kanya, na ito ang isang batayan kung paano natin malalaman na tanggap nga ang ating mabubuting mga gawa insyaAllah, na tayo lalong nagiging matuwid tuwing ang tayo ay nagpapaka matuwid. Agad din pinagpatuloy, "Faida qabalallahu al-abda fa innahu yuwaffiquhu ila at-ta'ah." Ang mananampalataya na tinatanggap ni Allah ang kanyang mabubuting gawa ay lalo pang gagabayan ni Allah patungo sa pagsunod sa kanya. "Wa yasrifuhu anil ma'siyah," at tinudulot ni Allah na siya ay lumayo sa mga kasalanan bilang gantimpala sa kanya. Waqad qala al-Hasan, at tinugtong dito ni Al-Hasan al-Basri, "Ya ibna Adam, in lam takun fi ziyadatin fa anta fi naqsanin." O ang kaniadan, tunay na kung ikaw ay hindi nagdaragdag sa anumang bagay, ay tunay na ikaw ay nagbabawas dito. Nang ibig sabihin niya rito, kung hindi ka nagdaragdag ng kabutihan pagkatapos mong gumawa ng kabutihan, ay tunay na ikaw ay nagdaragdag ng kasalanan. Waliyadu billah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. At ngayon nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang na hindi napuputol
ang ating ugnayan sa Ramadan. At ang pagtatapos nito inshallah ay pagtatapos sa pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa pagbalik sa paggawa ng kasalanan. Katulad sinabi ni Allah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ang buwan ng Ramadan, ito ang buwan na kung saan ay pinababa rito ang Quran, gabay sa sangkatauhan at malilinaw na mga patunay mula sa gabay at tagapaghati sa pagitan ng tama at mali. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kaya sino man sa inyo na abutan ng buwan na ito ay marapat niya itong pag-ayunuhan. Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Sino man sa inyo may sakit o naglalakbay ay maaring hindi siya mag-ayuno at bayaran na lamang niya ito ng parehong bilang ng mga araw na hindi niya napag-ayunuhan sa ibang panahon. Yuridullahu bikumul yusra. Ang ninanais ni Allah para sa inyo sa Ramadan ay ang kadalian. Wala yuridu bikumul usra. At hindi niya ninanais para sa inyo ang paghihirap. Walitukmilul iddata walitakabbirullaha ala ma hadakum. Ang ninanais niya sa inyo ay ang makumpleto ninyo ang bilang ng mga araw ng pag-aayuno at ang magdakila kayo kay Allah. Ang dakilain si Allah subhanahu wa ta'ala, pangunahin dito ang pagsasambit ng takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, at iba pang mga katulad dito. At syempre pagdakila kay Allah sa pamagitan ng ating mga puso, sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. Nasa dulo ng Ramadan, kapag nakumpleto natin ang pag-aayuno, inshallah, tayo ay magdadakila kay Allah. Para saan? Ala mahadakum. Dahil sa pagkakagabay ni Allah sa inyo, gabay na hindi ibinigay ni Allah sa iba pang mga tao na naging karapat-dapat para sa pagkaligaw. Gabay na ibinibigay niya lamang sa mga karapat-dapat dito. At ganyan din sinabi ni Allah, wala'allakum tashkurun, upang kayo nawa ay magpasalamat. Nang tinutukoy dito ni Allah, sa pagtatapos ng Ramadan, ang ating gawain dito ay ang pagdakila kay Allah at ang pagsasalamat, pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa pagbabalik sa kasalanan, wal'iyadu billah.